Philippine Star na headline, more Filipinos rate themselves poor according to SWS survey. Ayon sa SWS survey itong third quarter ng taong ito, muling bumaba ang trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa survey mas maraming Pilipino ang naghihirap dahil sa patuloy na pagtaas ng bilihin. Gobyerno natin na may magagawa pa ba? Kawawa itong mga pobre nating kababayan. May magagawa pa ba ang ating gobyerno sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin? Kawawa ang maraming Pilipino na mahirap. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay lang sana kung wala tayong nakikitang maling ginagawa. Congress pa lang daan na yung kanilang extraordinary expenses, billions of pesos. Certification lang kanilang liquidation, wala namang resibo. Yon po, doon po ako nadidismaya o nagagalit, naiinis, nasusuklam. Niloloko nilang taong bayan. Dito na. Magandang araw mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay isang bagong sampal o dagok, kahihiyan sa administrasyon ng President BBM. Okay, bakit? Kahihiyan o sampal. Tungkol po ito sa latest survey ng SWS third quarter. Ang tinanong is, do you consider yourself poor? Self-rated poverty. Yan. So, ang resulta ito po sa Philippine Star na headline, more Filipinos rate themselves poor according to SWS survey. Dumadami ang bilang ng mga Pilipino, they consider themselves mga pobre. Okay? So, ito, pinagmamayabang ng Pangulo natin eh. Bagong Pilipinas, di ba? Yun ang kanyang, anong tawag daw, may logo siya, tapos yan ang kanyang tema, Bagong Pilipinas. Ay, sus. Okay, so, ang survey kinandak September 28 to October 1. So, this is for the third quarter survey. Among 1,200 respondents. Ito pong SWS, isa pong credible survey group. Ako, basta SWS, Pulse Asia, Okta, at saka Publicos Asia. Very scientific ang kanilang approach. Walang bias. At kung ano ang totoo, yun lang inilalabas. So, I believe. Matagal na po ang SWS sa larangan ng pagsusurvey. Politika man yan, o economics, o ito sa poverty, hunger. Magaganda yung resulta ng kanilang survey. So, 48%, almost half, ang nag-rate sa kanilang sarili na na poor, pobre sila. So, ibig sabihin, 5 of 10 Filipinos, pobre. Yan ang ibig sabihin yan. Okay, so ano itong 48%? What does that mean? In terms of numbers, according to SWS, meaning 13.2 million Filipino families. Families hindi individuals. 13.2 million Filipino families are considered poor. Tumaas po ito noong second quarter na SWS survey, kinandak noong June this year.
45% ang nag-rate sa kanilang sarili na poor. That is equivalent to 12.9 million Filipino families. So, tumaas. So, ano ba ang sukatan? Bakit ang isang pamilya, sinasabi niya na pobre siya? So, tinanong din ang mga sinusurvey. Tinatawag yan na poverty threshold. Self-rated poverty threshold. Ang national media, ang sinasabi nitong mga pamilya na ini-interview nila for this quarter, 15,000 pesos ang minimum na budget nila per month. So kung maka 15,000 sila, they're not poor. Below 15,000 yon, pobre na. Yan ang ibig sabihin nun, yung 15,000. And then, according to SWS, for the past 2 years, kanilang pagsusurvey, yan pa rin ang self-rated poverty threshold. 2 years ago, yun na ang sinasabi ng mga pamilya na minimum income nila para hindi sila considered pobre. That was 2021. 15,000 na. Ngayon, 2023 na. 2 years had passed. 15,000 pa rin ang analysis o ang meaning nito, sabi ng SWS, ang mga Pilipino families, they are now lowering their standards of living. Nag-a-adjust, nagtitipid, they are tightening their belts. Kasi tumataas ang presyo eh. Noong 2021 na presyo at ang presyo ng bilihin ngayon, ang laki ng diferensya. Malala ko nung 2017. Palagi akong bumibili ng isda. Dinadala ko sa Marawi, nung Marawi Saints. Nakakabili ako yung mga first class na isda, yung masasarap ha. Nasa 100, 130 kung magmahal. That was 2017. Ngayon, yung hinahanap ko nun, yung paborito ko, ano ba ang pangalan ng isda yun? Matabay. Malasugihon. Yung 100 to 120 noon, 130, ang, kung minsan ba, mag-70 pa eh. 70 pesos per kilo. Ngayon, 300 na. Ganun po ang presyo, pataas ng pataas. Tumataas ang presyo, bakit itong mga pamilyang sinusurvey, dapat itaas din nila ang kanilang self-rated poverty threshold. Dapat mga 17,000 na ngayon o 18,000. Hindi, 15,000 pa rin yan. Ibig sabihin, nagtitipid na daw ang mga Pilipino. Naghihirap na talaga. And even the president, nung Pulse Asia Survey, na bumulusok, third quarter survey to, bumulusok ang rating ng Pangulo. 65% na lang from 80. 15% ang pagbulusok ng rating ng Pangulo. Bakit? Dahil sa inflation. Tumataas ang presyo ng mga bilihin. At inaamin mismo ng Pangulo na ang mga Pilipino ngayon, they are having a hard time. Nahihirapan sa buhay. So ang tanong, bakit dumarami ang Pilipino na nahihirapan sa buhay? Dumarami ang pobre, dumarami ang nagugutom. Ibig sabihin, hindi epektibo itong gobyernong ito. Ibig sabihin, there is something wrong. Presyo ng bigas, pangako 20 pesos per kilo, ibababa, tumaas naman.
Ano pa? Ang economy natin, ang projection ng mga economists, yung naka-vlog na ako nito. May isang Filipino economist na nagtatrabaho sa isang Dutch financial company. Madilim ang kinabukasan ng Pilipinas. Bakit? Kasi daw, ang ating inflation tumataas. Pagtaas ng presyo, pag ganyan. Ang ating economic growth or ating gross domestic product, pababa. So, ang resulta, stagflation. Ang stagflation is, yun na nga, dumadami ang pobre, dumadami ang nagugutom, dumadami ang unemployed. Dahil hindi mapigilan ang pagtaas ng presyo, tapos ang economic growth is stagnant. For this year, ang target ng ating government, ang economic GDP growth natin is mga 6 to 7%. According to IMF, ito, global na ito, International Monetary Fund, mga 5% na lang daw ang economic growth ng Pilipinas. Compare mo nung last quarter last year, ang economic growth natin is 7.6, mataas. O ngayon, pababa na, 5% na lang. Sa IMF yan, itong economist, yung Dutch financial company na nabasa ko, ang kanyang projection is 4.7% lang ang ating economic growth. So, madilim po ang kinabukasan natin. I hope mali itong mga economist na ito. Kaya lang, yun ang sinasabi nila. Bakit madilim? Kasi nga, itong nangyayaring kaguluhan, hindi pa natatapos ang giyera sa Russia and Ukraine na nagpataas ng presyo ng fuel. Ngayon, madadagdagan naman Israel, Hamas, Hezbollah, Iran conflict. So kung mag-expand na ito, na sa tingin ko mag-expand, lalaki ang sunod. Lalong tataas ang presyo ng mga bilhin, especially fuel. Once na nagtaas ang presyo ng fuel, lahat tumataas. So, yan po. I don't know, ano itong gobyerno natin na may magagawa pa ba? Kawawa itong mga pobre nating kababayan. Okay lang sana kung wala tayong nakikitang maling ginagawa. Congress palang daan na yung kanilang extraordinary expenses, billions of pesos. Certification lang kanilang liquidation, wala namang resibo. Yan po, doon po ako nadidismaya o nagagalit, naiinis, nasusuklam. Niloloko nilang taong bayan. Dito naman sa presidente natin, ang laki ng kanyang budget. Ano ba ang budget niya? 10.7 billion pesos budget ng Pangulo. Kalahati niyan, intelligence and confidential funds. 4.5 billion. Mr. President, trabaho mo ba ang magkalap ng intelligence? Trabaho mo ba ang mag-surveillance? No! Dapat, kung itong Pangulo natin may malasakit, gawin niya yung i-surrender tanggalin na rin niya yung confidential funds niya, intelligence funds, para matulad na sila ni BP Sara. Si BP Sara lang ang tinatarget. Ang presidente, untouched yung kanyang confidential. Kaya lahat ang may ito, nakakainis. Tapos smuggling, hoarding, hindi nila mapigilan. Ang alleged smuggler, Michael Ma,
Ginawa pang special envoy to China. Ano pang mapapala natin? Kaya nga, pasensya na mga kaibigan, nabudol talaga tayo. Ang laking pagkakamali natin sa pagpili ng presidenteng ito.